May isang sikreto na hindi ka agad pinapansin ng mga tao. Sa likod ng spotlight, sa likod ng mga magagandang ngiti at sold-out concerts, may madilim na mundo na tahimik na umiiral. Ano bang presyo ng katanyagan? Ano ang handang ibigay ng isang tao para sa kapangyarihan, pera at kasikatan? Mga pangalan na kilala mo, mga kanta na kinakanta mo, mga pelikula na pinapanood mo. Pero ang tanong, kilala mo ba talaga sila? Tara, buksan natin ang mga pintong nakasara sa likod ng malaking entablado. Kumusta mga kano? Welcome back sa ating channel. Ako si Kuya Kaloy ang inyong host. At sa ngayong episode, susubukan natin malaman ang katotohanan na matagal nang itinatago ng Hollywood at ng music industry. Ito ay tungkol sa mga celebrities na umamin mismo o nahuli na parte sila ng occult at satanism. Hindi ito teorya, hindi ito chismis, ito ay based sa kanilang sariling salita, interviews at mga dokumentadong ebidensya. Kung ready ka nang pumasok sa madilim na mundo ng entertainment industry, then stay tuned lang po hanggang dulo. Let's begin. Number 10, Marilyn Manson. Siguro naman alam mo na si Marilyn Manson, di ba? Yung vocalist na sobrang dark ang image, na parang napunta sa kabilang mundo ang hitsura. Pero alam mo ba na hindi lang pang stage persona ang pagiging satanist niya? Si Brian Warner, ang tunay na pangalan ni Marilyn Manson, ay officially ordained minister ng Church of Satan. Oo, tama ang narinig mo. Hindi lang basta fan, siya ay ordained, meaning may official position siya sa organisasyon na yan. Mga kanta niyang The Beautiful People at Sweet Dreams ang nagpalakas ng kanyang career. Pero habang tumatagal, lumalim ang kanyang involvement. Sa mga interviews, proud niyang sinasabi na Satanist siya, walang takot, walang hiding. Sa kanyang autobiography na The Long Hard Road Out of Hell, detalyado niyang ikinuwento kung paano niya ginagamit ang rituals para makuha ang creative energy. May mga eksena pa sa kanyang mga concerts na parang actual na rituals. Ang tema ay bloody, may mga sacrifice symbolisms at may chants. Nang makilala niya si Anton LaVey, ang founder mismo ng Church of Satan, doon tuluyang bumukas ang mundo niya sa dark arts. Si LaVey mismo ang nag-ordain sa kanya. Isa sa pinaka-popular na ginawa niya ay ang pagtanggal niya ng sariling tadyang or rib. Ito raw ay para maabot niya ang kanyang organ sa paraan ng kalaswaan. Ang pagtanggal niya ng rib ay naging simbolo raw ng kanyang rebelyon laban sa normal na moralidad at kaugalian ng lipunan. Marami ang naniniwala na ang ganitong klasing bagay ay tila pagsasanib ng katawan sa kasamaan at ritual ng pagyurak sa banal na likha ng Diyos. Isang bagay na kinokonekta ng marami sa satanismong imahen na dala ng kanyang musika at performance. Ngayon, ang tanong, entertainment lang ba talaga ito? Number 9, Jimmy Page ng Led Zeppelin. Ang Led Zeppelin ay isa sa mga greatest rock bands of all time. Ang mga kantang Stairway to Heaven at Whole Lotta Love ay mga classic hits hanggang ngayon. Pero si Jimmy Page, ang guitarist nila, may dark obsession. Obsessed siya kay Aleister Crowley, ang self-proclaimed wickedest man in the world. Si Crowley ay isang occultist na nagtayo ng kanyang sariling religion na puno ng dark magic at satanic practices. Si Jimmy Page ang bumili mismo ng mansion ni Crowley sa Scotland, yung Boleskine House. Doon raw ginagawa ni Crowley ang kanyang mga rituals noon. Sabi niya sa interviews, inspired siya sa philosophy ni Crowley. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Basically, walang rules, walang moral limits, pure free will, good or bad. Pero may kapalit. Ilan sa mga miyembro ng Led Zeppelin ay nakaranas ng trahedya. Namatay ang anak ng drummer nilang si John Bonham. Iba't ibang accidents at maraming bad luck. Coincidence lang ba? Number 8, Jay-Z. Ngayon usapang hip-hop naman.
Si Jay-Z, isa sa pinaka-successful na rapper at businessman sa mundo, ay gumawa ng empire. Mga hits na No Church in the Wild at Holy Grail. Pero may mga simbolismo sa kanyang music videos at performances na hindi mo basta mapapansin kung hindi ka aware sa mga simbolo. Lagi niyang ginagawa yung triangulo gamit ang kanyang dalawang kamay, ang rock sign daw. Pero maraming naniniwala na ito ay symbol ng Illuminati o ng all-seeing eye. May mga lyrics din siya na parang coded messages. Sa song na Lucifer, halatang sinasamba niya ang figure na yan. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Si Jay-Z mismo never fully denied ang mga accusations. In fact, parang ginagawang marketing strategy pa nga niya. Mysterious, untouchable. Sabi ng mga insiders sa industry, maraming rituals na nangyayari behind closed doors, private parties, secret meetings. At si Jay-Z daw ay laging naroon. Malakas din ang kanyang influence sa mga bagong rap artists na gustong pumasok sa dark rituals na parang siya ang gatekeeper nito. Bago tayo magpatuloy, alam mo ba na may mga celebrities na nag-try umalis sa occult practices pero parang hindi na sila pinapakawalan? May mga kwento ng mysterious deaths, unexplained disappearances, mga taong bigla na lang nawala sa spotlight. Meron bang connection? Meron bang pattern? Alamin natin habang patuloy natin itong binubuksan. Stay with me, dahil dito palang lalong lumalala. Number 7, Angelina Jolie. Yes, ang actress na kilala natin sa Lara Croft, Tomb Raider at Maleficent. Noong younger years niya, si Angelina ay na-involve sa occult rituals. Hindi lang rumors ito, talagang umamin siya mismo. Sa interviews, sinabi niya na fascinated siya sa death, sa blood at sa dark magic. Nag-hire pa raw siya ng witch para turuan siya ng dark spells. May mga rituals pa raw siya noon kasama ang ex-boyfriend niya na si Billy Bob Thornton. Nagsusuot sila ng vial ng dugo ng isa't isa sa leeg. Actual blood, not fake. Sabi ni Angelina, attracted siya sa darkness kasi ito raw ang tunay na reality ng mundo. Plastic daw ang mga fairy tales. Ang darkness, totoo. Pero ang turning point niya, nang maging ina siya. Doon raw niya na-realize na hindi pala healthy ang path na tinatahak niya. Umalis siya at nag-shift ng attention sa humanitarian work. Pero hanggang ngayon, makikita pa rin ang mga tattoos niya na connected sa occult symbols. Ayon din sa kanya, hindi daw ganun kadaling kalimutan ang dark past na pinasok niya. Number 6, Beyoncé or kilala rin as Queen Bee, isa sa pinakamakapangyarihang female artist sa mundo. Crazy in Love at Formation ang ilan sa kanyang mga iconic songs. Pero maraming nakakapansin ng kakaibang symbolism sa kanyang performances. Super Bowl halftime show niya, puno ng mga simbolo ng Illuminati, triangles, pyramids, all-seeing eyes. Marami din ang nakakapansin na gumagamit siya ng mga ritualistic choreography at simbolo na kaugnay sa satanic worship. May alter ego pa siya na tinatawag na Sasha Fierce. Sabi mismo ni Beyoncé, iba raw siya kapag nagpe-perform. Parang possessed na daw siya. At may iba din raw na personality na lumalabas. Yan ang classic sign ng occult practices, ang paggamit ng alter egos o spirit possession para makuha ang power sa stage. Sabi ng insiders, parte raw si Beyoncé ng secret society na gumagamit ng rituals para manatiling on top sa music industry. Bawat major performance, may rituals raw na ginagawa beforehand. Pero ang tanong, willing ba talaga siya sa parte na ito? O na-trap na siya kagaya ng iba? Number 5, Lady Gaga, Poker Face, Bad Romance. Ang mga hits na yan ang nagpakilala kay Lady Gaga. Pero kung mapapansin mo ang kanyang music videos, puno ng occult imagery, pentagrams, horns, sacrificial scenes. May interview pa siya na sinabi niya mismo na, I sold my soul to the devil.
Si Lady Gaga ay umamin din na gumagamit ng creative visions na parang binibigyan siya ng messages mula sa ibang dimension. Para siyang channeling spirits para sa kanyang art. May mga rituals din siyang ginagawa bago mag-perform. May specific prayer siya, pero hindi sa Diyos, kundi sa ibang entities. Hanggang ngayon, tuloy pa rin ang kanyang involvement. At yung influence niya sa milyon-milyong fans worldwide ay mas lalong lumalaganap. Nakakatakot isipin kung ano ang talagang itinatanim niya sa isipan ng mga umiidolo sa kanya. Number 4, Ozzy Osbourne, ang Prince of Darkness mismo. Si Ozzy Osbourne, ang frontman ng Black Sabbath, ay kilala dahil sa kanyang dark image. Ang Paranoid at Iron Man ang ilan sa mga legendary songs nila. Pero beyond the music, si Ozzy ay may documented history ng occult activities. Notorious siya sa paggamit ng satanic symbols sa kanyang concerts. Inverted crosses, pentagrams, chants na parang spells. May incident pa nga na kinagat niya ang ulo ng bat o paniki while nagpe-perform sa stage. Akala ng tao ay publicity stunt lang ito. Pero para kay Ozzy, part yun ng blood sacrifice ritual. Inamin din niya sa ilang interviews na nagkaroon siya ng encounters sa demonic entities. Nakakarinig daw siya ng mga strange voices at alam niyang hindi normal yon. Lately, nang magkaedad, ay parang tinalikuran na niya ang dark practices. Pero kahit lumayo na siya, ang legacy niya sa occult world ay nakatali pa rin sa kanyang pangalan. Number 3, Katy Perry. Yes, kahit si Katy Perry na kilala natin sa mga kantang Dark Horse at Roar. Pero alam mo ba na nag-start siya as a Christian gospel singer? Totoo yan. Si Catherine Hudson, ang real name ni Katy, ay nagsimula ng recording ng mga Christian music songs nung teenager siya. God-fearing family, church every Sunday. Pero nang pumasok siya sa mainstream music industry, tila biglang nag-shift ang lahat. Sa interviews, sinabi niya mismo, "I sold my soul to the devil." Literal na yan mismo ang sinabi niya. Sabi niya, ginawa niya yan para sumikat. Yung music video niya ng Dark Horse ay maraming Egyptian occult symbols, pyramids, Eye of Horus. May scene pa na parang ritual sacrifice. Ang mga magulang niya na devoted Christians ay worried. Sinabi nila na parang iba na ang anak nila, hindi na siya yung babaeng pinalaki nila. Ang kanyang turning point nang mag-breakdown siya sa stage at inamin na lost na siya. Pero hanggang ngayon, trapped pa rin siya sa practices ng industry at hirap nang lumabas. Number 2, Bob Dylan, isang legend sa music. Blowin' in the Wind at Like a Rolling Stone, yan ang kanyang mga sumikat na timeless songs. Pero may interview si Bob Dylan na hindi pinag-uusapan pero talagang nakakagulat. Tinanong siya kung bakit hanggang ngayon siya ay nagpe-perform pa rin kahit matanda na siya. Ang sagot niya, "I made a bargain with the chief commander of this world." Ang chief commander ng mundo? Si Lucifer yan sa biblical context. Hindi niya itinanggi. Hindi niya sinabing joke lang. Talagang dead serious siya. Sabi niya, may deal siya. Kapalit ng success at longevity, may binigay siya. Ano yon? Hindi niya sinabi. Pero yung implication ay kaluluwa niya. Yan ang pinaka-chilling na confession na narinig ko from a mainstream artist. Walang filter, walang cover-up. Hanggang ngayon, tuloy pa rin ang kanyang tours. Parang walang tigil. Parang obligado siyang mag-perform kahit matanda na. Puppet ba siya? Or may mas malalim siyang agreement na hindi matalikuran? Number 1, Aleister Crowley, the root of it all. Hindi siya rockstar o movie star. Pero lahat ng nabanggit natin, siya ang source. Si Aleister Crowley, ang wickedest man in the world, ay nag-establish ng religion ng Thelema na puno ng black magic, rituals at satanic worship. Siya ang nag-inspire kay Jimmy Page, kay Marilyn Manson at kahit kay Jay-Z. Naging blueprint siya ng occult practices sa entertainment industry. Gumawa siya ng Book of the Law na guide para sa occultists. Doon nakatala kung paano gumawa ng rituals, kung paano makipag-communicate sa demons, at kung paano makakuha ng power.
Maraming celebrities hanggang ngayon ang sumusunod sa kanyang teachings. Parang cult leader pa rin siya kahit matagal ng patay. Hanggang sa huling hininga niya, dedicated pa rin siya sa darkness. At yung legacy niya, patuloy na umiiral hanggang ngayon. Kaya naman pag sinabi mong occult in Hollywood, ang pangalan ni Aleister Crowley ang laging kasama. So, mga ka-know, yan ang mga top artists at celebrities na confirmed na involved sa occult at satanismo. Pero ang tanong ay patuloy na nananatili, ilan pa kaya sa mga iniidolo at pinapalakpakan natin ang hindi pa natin alam? Ilan pa kaya sa mga artists na sinusuportahan natin ngayon ay bahagi ng ganitong mundo? At ikaw, ready ka ba na tanggapin ang katotohanan? O mas pipiliin mo pa ring magstay sa ignorance? Ang mundo ng music industry at Hollywood kung minsan ay hindi lang tungkol sa talento at swerte. Kung minsan ang kasikatan ay may presyo at hinihinging mabigat na kapalit sa kung sino man ang may gusto nito. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, baka pwedeng paki-like at subscribe naman ito kaibigan. Malaking tulong na po yan sa ating channel. Huwag mo na rin kalimutan i-check ang iba pa nating strange and mystery videos na siguradong magugustuhan nyo. Until next time, ito po si Kuya Kaloy ang inyong host at magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na episodes ng No PH. Maraming salamat po.